Talagang ano na po ito eh, oh. Tignan nyo ha. Kung dito makikita nyo, baka plat-plat pa siya eh, oh. Pero pag nakita nyo yung gulong sa harap, ayun oh, warat na. Wala na to. Hindi na talaga siya umaandar. Hindi siya inaalis dyan. May one side parking sila dito, pero parking po kasi hindi po garahe. Ang nangyari po kasi parang ginawang garahe na yung one side. Ipasok na namin sa loob. Purong pagmamahal. Alright mga puro, Officer Francisco ay sinanod for today. Currently kami tinitikita na dun sa may unahan kung saan tayo unang lumapag, ano? Scout Rallios pa rin po tayo. One way po itong lugar na ito. At tayong pangalawang sasakyan naman po is kasama natin dyan Officer Calebag and Officer Estarea. So dito naman mga puro, ayan, meron na rin po tayong inaurasan. Sama po natin ang tropa ng barangay. So mga puro, sedan, inaurasan na po 5 minutes pag wala pa rin pong driver na lumbas. Subject pa rin pound. Tapos meron pa po dito mga motorsiklo. Dami, 1, 2, 3, 4. Ito, lahat sila nakabangketa. Sama na dito Officer Teanyo, good morning sir. Officer Ransay, Officer Galvez, good morning mga bossing. MMJ seated 1. Dito naman mga puro, kasama natin Officer Polito, good morning bossing. Suzuki Alto mga puro. Ayan, naka 5 minutes na. So, subject po rin pound na po ito. Grabe no, mga puro no, nakaano siya oh. Nakabangketa. Kaya mga puro, pagdating sa area, nagwangwang na tayo, nagingay, nagbusina. At ito, mukhang hindi taga dito ito, ano? Mukhang nakipark lang dito sa bangketa. Tapos nagtanong-tanong na rin tayo. Meron pa. Kasi kailangan natin, priority natin dyan yung mga dilapidated. Ito. Sige. Okay mga puro, dilapidated daw yata ito. So priority daw as per Officer Francisco, no? Pwede ako nagkakamali is yung mga dilapidated na mga sasakyan. Dahil yun yung talaga nakakaabala kasi hindi na po sila talaga tinatanggal. Mga puro, mukhang kukunin na ito. Sinilip na ni Officer Francisco. At mukhang hindi na talaga ito gumagalaw. Hindi na ito umaalis dito. At samantala dito may lumabas sa driver. Kaya lang naorasan na po. At currently hinihila na yung kanyang sasakyan. Barangay lang po. Ayan, okay din. At least nag-cooperate na si bossing. Binigay na yung susi sa personnel. At least hindi naman stress yung sasakyan. Naka-neutral na lang. Tapos maiwiwi pa natin yung manibela. Alright, so ito na mga puro. Ayun, yung itsura pala niya talagang ano na. O matagal-tagal na to na hindi na to. Ay grabe. Tingnan nyo naman mga puro. Di lang siya flat. Warat na ano. Dilapidated.
Pasara ko muna yung kanto para mabilis tayo. Yes, mas maganda. Ayun, galing ng ano, barangay ah. Yung island, no? 56. Oh, sir, para ka na ba? Ito. May driver to. Driver na yun. Driver na yun. Ako pa sito. Ano ka para? Alright, galing ng barangay Sacred Heart, mga puro papasara na daw dun sa kanto para hindi maano yung operation natin. Mabilis yung galaw. Ito mga puro na orasan na, so currently ito inire-ready na para hilahin na rin. Tapos wala pa rin po talaga lumalabas sa driver until now. Ano na nangyari? Mga puro, natanong na rin natin yung may-ari. Dito may-ari tayo. Ilang taon na po dito, sir? Taon pa lang. Taon pa lang. Dapat kukunin sana ito na ngayong district kukunin. Kaya lang, di dumating ito eh. Mga ilang taon na, sir? Isang taon ang mahigit ko dito. Ito. Pero sa inyo ito. Sa amo namin dito. Kukunin natin, sir, ha? Sobrang nakakasagabal na ito dito. Anong nangyari dito, sir? Hindi na parking, garahe na. Oo. Kaya kunin natin, sir, ha? Yung mga puro si Bossing, siya lang yung katiwala dito. Pero hindi siya yung may-ari. Good morning, madam. Good morning. Mama, yung ating dilapidated na sakyan dito, kailangan na po natin ito tanggalin dito, ha? Papaalam ko lang sa inyo. Sa local government po ako, kasama natin yung MMDA, ma'am. Okay po, thank you po, ma'am. Thank you sa time. Kanina po alaman ito. Di ba yan kasi... Ma'am, Sila eh. sa inyong alaman ito, pakinalang po. Pakitanggal nyo na rin dito. Alright, mga puro na nakausap na yung may-ari at cooperating naman yung may-ari, naiintindihan niya. Pero talagang ano na po ito eh, oh. Tingnan nyo ha. Kung dito makikita nyo, baka plat-plat pa siya eh, oh. Pero ang nakita niyo yung gulong sa harap, ayun, warat na. Wala na to. Hindi na talaga siya umaandar. Hindi siya inaalis yan. May one side parking sila dito, pero parking po kasi hindi po garahe. Ang nangyari po kasi parang ginawang garahe na yung one side. Ipasok na namin sa loob. Dapat bago kami dumating, sir. Alright, eto naman yung mga motorsiklo, mga puro isasampa na rin po. Unahin muna isang pa yung sakyan. Binilid muna, binibigyan pa natin ng chance yung mga may-ari ng motorsiklo kung nandyan. Dapat ganun ang ginawa ninyo bago kami dumating, sir. Maraming tao na abala dyan. Parking ito, sir, hindi garahe. One side parking, sir, hindi garahe. Nakatakip pa na. Parang dalamin sir, ilahin na lang namin.
Okay, mga puro, saludo ang Barangay Sacred Heart, mga bossing, saludo mga boss. Kasama natin with proper coordination. Ito po ay reklamo sa hotline 8888, presidential complaint. Hindi po ito sa barangay hindi po ito operation ng or pina-operate ng barangay. Ito po ay reklamo galing sa Malacanang, hotline 8888. Para natin TTMD, Tiga si Pagaling, Sintex sa Cadenas, at MMDA seated 1. Galing yung barangay, no? Ngayon lang tayo naka-encounter yung barangay nag-initiate na sila na nagpagkaroon ng luntahan. Kasi matatraffic din talaga Galing, ganun pala purpose nun, yung sa mga gilid para pagka may hila yung patagilid. Maganda naman ito si Danja. Alright, tapos mga puro ito naman kukunin din po natin ito. Alright mga puro, ito na maihilahin na rin po ito isa. Let's go guys. Antabay lang po. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas trapiko dito sa Metro Manila para parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Hindi ko kumpisyan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya, ay pwedeng kumpiskahin ng sinumang enforcer ang inyong lisensya kapag naitala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontest within the 10 working days,
yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, Nice. katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, mga pwedeng confiscatein and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawi dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan natin mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Bibig sarap lang, Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na. Pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi-pogi pa rin. LSC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.